Yan pintor si kanto dan dalagang isif gintong puso. Ang hangin ng gabi sa Maynila ay masangsang, pinaghalong usok ng sasakyan, amoy na nilulutong pagkain sa kalye, at ang hindi maipagkakailang alingasaw ng kahirapan. Para kay Maria Clara Santos, o Iklara, sa kanyang mga kaibihan, ang bawat paghinga ay paalala ng mga responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. Sa edad na 21, siya ay estudyante sa umaga sa isang pampublikong unibersidad, call center agent sa gabi, at tagapag-alaga sa kanyang nakababatang kapatid na si Elia, na may malubhang sakit sa bato at nangangailangan ng regular na dialysis. Pauwi na si Clara mula sa kanyang night shift, pagod ang katawan at isip, ngunit pilit niyang pinapasigla ang sarili. Kailangan niyang maging malakas para kay Elia. Dala ang isang maliit na supot ng pandesal na natira sa kanyang hapunan, napadaan siya sa isang madilim na eskinita malapit sa kanilang inuupahang apartment sa Sampalo. Dito, sa ilalim ng nag-iisang poste ng ilaw na andap-andap, madalas niyang nakikita ang isang lalaki. Hindi ito pulubi, bagamat ang suot nito ay halos luma na rin at gusgusin. Palagi itong may hawak na lapis at papel, o kaya iuling, at abala sa pagguhit sa anumang malinis na espasyo na kanyang makita. Lumang dyaryo, karton, minsan pa nga sa pader gamit ang kapirasong uling. Palagi siyang nakayuko, tila ba nahihiyang mag-angat ng tingin. Ngunit sa mga bihirang pagkakataon na nagtatama ang kanilang mga mata, nakikita ni Clara ang kakaibang kislap doon, isang kislap ng talino, ng lungkot at marahil ng pag-asa. Tinatawag niya itong ang pintor sa kanto sa kanyang isipan. Ngayong gabi, may kakaibang nag-udyok kay Clara na lapitan ito. Siguro dahil sa labis na pagod o sa pangulila sa isang taong makakausap man lang. Huminga siya ng malalim at lumapit. Gabi po, bati ni Clara, medyo nahihiya. Pasensya na sa abala. Bahagyang nagulat ang lalaki at napaangat ng tingin. Sa mas malapitang pagtitig, napansin ni Clara ang linis ng kanyang mga mata, taliwas sa gusot niyang buhok at maruming pisngi. May kakaibang tindig ito, kahit pa nakaupo sa malamig na semento. At, kailangan niyang aminin, may angkin itong kagwapuhan na hindi maitatago ng kanyang kalagayan. Magandang gabi rin, sagot nito, ang boses ay bahagyang paos ngunit malinaw. Napapansin ko po kasi kayo palagi ritong nagdodrawing, sabi ni Clara, sinubukang ngumiti. Mukhang magaling po kayo. Dinukot niya ang supot ng pandesal. Gusto niyo po? Pasensya na, ito lang. Tinitigan ng lalaki ang pandesal, pagkatapos ay si Clara. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, miss, mahinang sabi nito. Pero hindi ko po matatanggap to, mayroon pa naman po akong kaunting naipon para sa pagkain. Naku, ayos lang. Sobra naman ito sa akin. Sa kamukhang kailangan mo ng lakas. Kanina ka pa riyan, di ba, mapilit ni Clara. May kung anong awa at paghanga siyang naramdaman para sa estranghero. Nag-atubili ang lalaki, ngunit sa huli tinanggap din ang tinapay. Salamat ulit. Ako nga pala si Miguel. Clara po, pakilala niya. Miguel, pag-ulit niya, tila nilalasap ang pangalan. Sandali lang po, sabi nito at mabilis na may dinukot sa kanyang bulsa, isang maliit na piraso ng uling at isang kapirasong karton na nakuha niya sa basurahan. Sa loob ng ilang sandali, ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa ibabaw ng karton. Pag-angat niya ng tingin, iniabot niya ito kay Clara. Para po sa inyo. Kapalit ng kabutihan ninyo. Isang maliit na sketch ng isang bulaklak na sampagita, simple ngunit puno ng buhay. Namangha si Clara sa detalye. Wow! Ang ganda! Salamat, Miguel. Clara! Ano ba yan, nakikipag-usap ka na naman sa kung sino-sinong hampas lupa riyan? Ang matinis na boses ni Katrina, ang kanyang kasama sa apartment, ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Si Katrina ay kabaligtaran ni Clara, laging nakaayos, mamahalin ang damit, kahit pautang, at mataas ang tingin sa sarili. Lumapit si Katrina, nakataas ang kilay habang tinitingnan si Miguel mula ulo hanggang paa na may pandidiri. Alam mo, girl, baka mamaya modus yan. Maganda ka pa naman, baka ma-charming ka lang niyang mga ganyan para makapanghuthot. Naramdaman ni Clara ang pamumula ng kanyang pisngi. Hindi naman, Trina. Nagmagandang loob lang. Ipinakita niya ang sketch. Tingnan mo, binigyan niya ako nito. Pinagtawanan lang ni Katrina ang drawing.
Hay naku, Clara. Ang dali mo talagang mauto. Sige na, pumasok na tayo. Baka mahawa pa tayo ng kung ano riyan. Hinila niya si Clara papasok ng kanilang building. Lumingon si Clara kay Miguel na nakayuko na ulit, hawak ang pandesal. Pasensya na po ulit, pahabol niya. Umiti lang ito ng tipid. Sa loob ng kanilang maliit na kwarto, hindi maalis sa isip ni Clara si Miguel at ang ginuhit nitong sampag-ita. May kung anong misteryo at lungkot sa mga mata nito na umantig sa kanya. Huwag mo nang isipin yun, Clara, sabi ni Katrina habang naglalagay ng night cream. Maraming ganyan sa lansangan. Kung lahat sila tutulungan mo, baka ikaw pa ang mamulubi. Pero iba siya, Trina. Mukha siyang mabait. Lahat sila mukhang mabait sa una. Survival of the fittest, te. Kalimutan mo na yun. Nga pala, yung renta natin, malapit na namang madyu. Nakapagtabi ka na ba? Alam mo naman, si Aling Nena, strikta yun. Napabuntong hininga si Clara. Nga pala, ang renta. At ang gamot ni Elia. Ang tuition fee niya. Ang lahat ng bayarin. Mayroon na akong konti. Kukulangin pa nga, pero gagawan ko ng paraan. Hay, naku. Sabi ko naman kasi sayo, humanap ka na lang ng mayamang foreigner. O kaya, yung boss nating si Tan sa call center, type ka nun. Isang kembot mo lang, baka sagot na niya lahat ng problema mo, suhestyon ni Katrina, na may kasamang kindat. Umiling si Clara. Hindi ko kaya yung mga ganyang paraan, Trina. Magtatrabaho na lang ako ng maayos. Bahala ka. Basta ako, I'm keeping the options open. Sayang ang ganda, no? Humikab si Katrina at nahiga na. Si Clara naman ay naupo sa gilid ng kanyang kama, tinititigan ang sketch ni Miguel. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya, hindi ito ang huling pagkikita nila. Kinabukasan, pagkatapos ng klase at bago pumasok sa trabaho, sinadya ni Clara na dumaan ulit sa eskinita. Naroon nga si Miguel, abala na naman sa pagguhit sa isang lumang resibo. May dala siyang maliit na baon, kanin at adobong manok na tira nila ni Elia kagabi. Miguel, tawag niya. Muli, nag-angat ito ng tingin, at sa pagkakataong ito, isang maliit na ngiti ang agad na sumilay sa mga labi nito nang makita siya. Clara. Napadaan ka. Ah. May dala akong pagkain. Para sa'yo, sabi niya, iniabot ang baunan. Masarap yan, luto ko. Tinitigan ni Miguel ang pagkain, pagkatapos ay si Clara. Hindi ka ba napapagod, Clara? Sa pagtulong sa akin? Hindi naman. Masaya akong may natutulungan kahit sa maliit na paraan. Umupo si Clara sa isang malinis na bahagi ng semento, hindi alintana ang alikabok. Kumain ka na. Mukhang gutom ka na. Habang kumakain si Miguel, tahimik lang siyang pinagmamasdan ni Clara. Napansin niya ang pino nitong pagkilos, ang paraan ng paghawak nito sa kutsara at tinidor, na improvised mula sa kapirasong plastik, na tila sanay sa mas maayos na pamumuhay. Saan ka natutulog? Biglang tanong ni Clara. Natigilan si Miguel. Kung saan-saan lang. Sa ilalim ng tulay sa mga abandonadong gusali. Kung saan hindi masyadong mapapansin. Hindi ba delikado iyon? Nagkibit balikat si Miguel. Sanayan lang. Ang importante may bubong kahit paano. May pamilya ka ba? Usisa pa ni Clara, hindi mapigilan ang sarili. Isang anino ng lungkot ang dumaan sa mga mata ni Miguel. Wala na. Matagal na. Naramdaman ni Clara ang kirot sa kanyang dibdib. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang ni. Ayos lang, putol ni Miguel, pilit mumingiti. Ikaw? Mukhang marami kang pinagkakaabalahan. Nag-aaral ako tapos trabaho sa gabi. Tapos yung kapatid ko di. Nag-aalangan siyang ikwento ang tungkol kay Elia. May sakit ba siya? Tila nahulaan ni Miguel. Tumango si Clara. Kailangan niya ng dialysis. At transplant kung papalarin. Malaking pera yun. Kaya kayod marino ako. Napabuntong hininga si Clara. Minsan, parang gusto ko nang sumuko. Pero hindi pwede. Huwag kang susuko, Clara, sabi ni Miguel, ang boses ay puno ng sinseridad. Ang mga taong tulad mo, yung may mabuting puso, sila yung binibiyayaan sa huli.
Napangiti si Clara. Sana nga. Ikaw, anong pangarap mo? Ako. Tumingin si Miguel sa malayo sa mga nagtataasang gusali ng Maynila. Simple lang. Makapinta. Makalikha ng sining na makakapagbigay ng inspirasyon sa iba. At magkaroon ng sariling pamilya balang araw. Nagkwentuhan pa sila ng matagal. Tungkol sa mga paborito nilang libro, sa musika, sa mga simpleng bagay sa buhay. Nalaman ni Clara na si Miguel ay mahilig sa kasaysayan at sa mga klasikong nobela. Si Miguel naman ay humanga sa determinasyon ni Clara at sa pagmamahal nito sa kapatid. Sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, may kung anong koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Nang magpaalam si Clara para pumasok sa trabaho, may dalang bagong pag-asa ang kanyang puso. Ang pakikipag-usap kay Miguel ay tila nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Sa apartment, nadatnan niyang nag-aayos si Katrina. Saan ang lakad mo, Trina? Mukhang bongga yan, ah. May date ako, girl. Sa isang businessman. Gwapo, mayaman at mukhang type ako. Ito na siguro ang tiket ko palabas ng kahirapan na to. Humagikik si Katrina. Ikaw, kailan ka ba maghahanap ng diskarte? Yung pintor mo sa kanto, baka mamaya, mabuntis ka lang yan, wala ka nang mapapala. Hindi naman ganoon si Miguel, Trina. At wala kaming ginagawang masama. Asus! Maniwala ako sa'yo. Basta ako, aangat ang buhay ko. Hintayin mo lang. Baka isang araw, ako na ang magbabayad ng renta nating dalawa o baka naman, makalipat na ako sa kondo. Patuloy si Katrina sa kanyang mga pangarap habang si Clara ay tahimik na naghahanda para sa isa na namang mahabang gabi ng trabaho. Sa mga sumunod na araw, naging parte na ng routine ni Clara ang pagdaan kay Miguel. Minsan, nagdadala siya ng pagkain. Minsan, mga lumang libro o magasin na pwedeng basahin ito. Si Miguel naman, palaging may bagong sketch para sa kanya, isang ibon, isang tanawin sa Maynila, minsan pa nga isang portrait ni Clara na kuha mula sa kanyang alaala. Alam mo, Clara, sabi ni Miguel isang hapon, ikaw ang nagbibigay ng kulay sa mga araw ko rito. Ikaw rin naman, Miguel. Para kang inspirasyon. Isang gabi, habang pauwi si Clara, malakas ang buhos ng ulan. Basang-basa siya at nanginginig sa ginaw. Nakita niya si Miguel sa dati nitong pwesto, sinisiksik ang sarili sa isang maliit na sulok para hindi gaanong mabasa, yakap-yakap ang kanyang mga gamit sa pagguhit. Hindi nagdalawang isip si Clara. Nilapitan niya ito. Miguel, sumama ka muna sa amin. Hindi pwedeng dito ka lang sa labas, magkakasakit ka. Pero, Clara si Katrina di. Ako ang bahala. Halika na. Hinila niya si Miguel. Pagdating nila sa apartment, basang-basa at nanginginig, sinalubong sila ng nanlilisik na mga mata ni Katrina. Ano to, Clara? Sinasabi ko na nga ba? Tinuluyan mo na talaga ang pagiging Mother Teresa mo sa hampas lupang iyan, sigaw ni Katrina, nandidiri habang tinitingnan si Miguel. Hindi ka ba nahihiya? Dinadala mo ang basura sa pamamahay ko? Trina, parang awa mo na, pakiusap ni Clara, ang boses ay nanginginig sa ginaw at kaba. Malakas ang ulan. Magkakasakit siya kung pababayaan natin sa labas. Kahit ngayong gabi lang. Ngayong gabi lang. Clara, umayos ka nga. Yang kwarto natin, kasya lang sa ating dalawa. Saan mo siya patutulugin? Sa kandungan mo. Sarkastiko ang tono ni Katrina. At isa pa, wala tayong perang pampakain sa dagdag na bibig. Yung renta nga natin, kulang pa ang naiabot mo sa akin para kay Aling Nena. Namutla si Clara. Nga, ang renta. Ang perang dapat sana iibibigay niya kay Katrina ay naibigay niya kay Miguel noong isang araw para may pambili ito ng gamot ng dapuan ito ng lagnat. Isang desisyon na pinagsisihan niya ngayon, hindi dahil sa pagtulong, kundi dahil sa problemang idudulot nito. Pasensya na, Trina. Nagipit lang talaga ako. Babayaran kita agad, pangako. Pangako? Puro ka pangako, Clara. Kung hindi lang ako naaawa sa kapatid mo, matagal na kitang pinalayas dito. Dumagundong ang boses ni Katrina. Tumingin siya kay Miguel. At ikaw? Lumayas ka dito. Hindi ito charity institution. Si Miguel, na kanina patahimik at nakayuko, ay nag-angat ng tingin.
Pasensya na po sa abala. Aalis na lang po ako. Huwag, pigil ni Clara, hinawakan ang braso ni Miguel. Humarap siya kay Katrina, may determinasyon sa kanyang mga mata. Trina, responsibilidad ko siya. Ako ang nagdala sa kanya rito. Kung papalabasin mo siya, sasama ako sa kanya. Natigilan si Katrina. Alam niyang hindi nagbibiro si Clara. At kahit gaano siya kainis, alam niyang kailangan niya si Clara para sa hati sa renta. Napabuntong hininga siya. Fine. Pero 1 linggo lang. Pagkatapos ng 1 linggo, siguraduhin mong wala na yan dito, kundi pareho ko kayong palalayasin. Padabog na pumasok si Katrina sa kanilang kwarto at ibinagsak ang pinto. Nakahinga ng maluwag si Clara. Salamat, Miguel, sa pag-unawa. Ako dapat ang magpasalamat, Clara. Sobra-sobra na ang naitulong mo sa akin. Dahil maliit lang ang kanilang apartment, isang sala na nagsisilbing tulugan din ni Katrina, at isang maliit na kwarto para kay Clara at Leah, na kasalukuyang nasa probinsya, kasama ang kanilang tiyahin para sa mas murang dialysis pansamantala. Naglatag si Clara ng lumang banig sa sahig ng kanyang kwarto para kay Miguel. Ibinigay niya rito ang ilan sa mga damit ng kanyang yumaong ama. Sa loob ng 1 linggong iyon, sinikap ni Miguel na maging hindi pabigat. Tumutulong siya sa mga gawaing bahay, naghuhugas ng pinggan, naglilinis, minsan ay nagluluto pa gamit ang limitadong sangkap na mayroon sila. Natuklasan ni Clara na masarap pala itong magluto. Sa gabi, habang nag-aaral si Clara, tahimik lang si Miguel sa isang sulok, nagdodrawing o nagbabasa. Si Katrina naman ay laging mainit ang ulo. Palagi niyang pinaparinggan si Miguel. Ang sarap naman ng buhay ng iba riyan, parelax-relax lang. O kaya Clara, yung basura, hindi pa ba ilalabas, patukoy kay Miguel. Sinubukang baliwalain ni Clara si Katrina, pero ramdam niya ang bigat sa dibdib. Dumagdag pa ang problema sa pera. Ang sahod niya sa call center ay kulang na kulang para sa renta, sa pagkain nilang tatlo, at sa padala para kay Leah. Napilitan siyang magbenta ng ilang gamit niya, mga lumang libro, damit, at pati na ang maliit na hikaw na bigay ng kanyang ina. Isang araw, habang wala si Clara, sinubukan ni Katrina na kausapin si Miguel. Alam mo, Miguel, sabi ni Katrina, umupo sa tabi nito, hindi habang buhay aasa ka kay Clara. Mahirap din yun. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan. May mga kilala akong businessmen. Baka may maibigay silang trabaho sa'yo. O kaya, kung may ibubuga ka, baka mas malaki pa ang kitain mo. May pahiwatig ang ngiti ni Katrina. Tumingin si Miguel kay Katrina, malamig ang mga mata. Salamat sa alok mo, pero mas gusto kong maghanap ng trabaho sa sarili kong paraan. At ayokong gamitin ang kabaitan ni Clara. Nainsulto si Katrina. Aba, ang yabang mo naman. Akala mo kung sino ka. Isa ka lang namang palaboy na pinulot ni Clara sa kung saan. Hindi na sumagot si Miguel. Alam niyang wala siyang mapapala kung papatulan niya si Katrina. Samantala, si Clara ay lalong nalulubog sa problema. Nalaman niyang kailangan ni Leah ng agarang operasyon, isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang perang naipon niya para sa transplant ay kukulangin pa para sa operasyong ito. Napapaiyak siya sa gabi, hindi alam kung saan kukuha ng ganoon kalaking halaga. Nakita ni Miguel ang kanyang pag-aalala. Clara, may problema ba? Umiling si Clara, pilit ngumingiti. Wala. Pagod lang siguro ako. Pero hindi na kumbinsi si Miguel. Sa mga mata ni Clara, nakita niya ang bigat ng mundo. Gustuhin man niyang tumulong, alam niyang wala siyang maitutulong sa pinansyal. Ang tanging magagawa niya ay magbigay ng suporta at inspirasyon. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Clara, kinuha ni Miguel ang kanyang mga gamit sa pagguhit. Gamit ang maliit na ilaw mula sa kanyang cellphone, nabigay ni Clara. Luma na nito, sinimulan niyang iguhit ang mukha ni Clara, ang kanyang mga mata na puno ng determinasyon, ang kanyang mga labi na laging handang umiti sa kabila ng mga pagsubok. Ito ang pinakamagandang obra na nagawa niya. Kinabukasan, bago matapos ang 1 linggong palugit ni Katrina, nagpaalam si Miguel. Clara, kailangan ko nang umalis, sabi niya. Salamat sa lahat. Iniabot niya ang sketch. Para sa'yo. Naluha si Clara nang makita ang drawing. Miguel, saan ka pupunta? Hahanap ako ng paraan. Para sa sarili ko.
At para makatulong sa iyo balang araw. Pangako yan. Umiti siya, isang ngiting puno ng lungkot at pag-asa. Huwag kang mag-alala, magkikita pa tayo. At tulad ng isang anino, nawala si Miguel sa kanyang paningin. Naiwan si Clara, yakap ang drawing, ang puso ipinipiga sa sakit at pangungulila. Lalo siyang nawala ng pag-asa. Paano na si Elia? Saan siya kukuha ng pera? Pagpasok ni Katrina sa kwarto, nakita niya si Clara na umiiyak. O ano? Iniwan ka na ng prinsipe mo. Sabi ko naman sa'yo, ang mga lalaking ganyan, mang-iiwan lang yan sa ere. May ngisi sa labi ni Katrina. Pero, alam mo, may naisip akong paraan para sa problema mo sa pera. May kilala akong Don. Si Don Ricardo. Matagal na iyang may gusto sa'yo. Isang gabi lang kasama siya, baka masagot na lahat ng problema mo, pati na iyang operasyon ng kapatid mo. Napatitig si Clara kay Katrina, hindi makapaniwala sa narinig. Trina, anong klaseng kaibigan ka? Ang mga salita ni Katrina ay tumatak sa isip ni Clara na parang lason. Si Don Ricardo. Isang matandang negosyante, may asawa, nakilala sa pagiging mapagsamantala sa mga kababaihan. Madalas itong magpakita sa call center na pinagtatrabahuhan nila at hindi lingid sa kaalaman ni Clara ang mga tingin nito sa kanya, mga tinging puno ng pagnanasa. Nasusuklam siya sa ideya, ngunit ang mukha ni Elia na nahihirapan ang pumipilit sa kanya. Hindi ko kaya, Trina, mahinang sabi ni Clara, ang luha ay patuloy sa pag-agos. Arte mo pa, Clara, singhal ni Katrina. Ito na ang pagkakataon mo. Isipin mo si Elia. Gusto mo bang mamatay yun dahil lang sa pride mo? Si Don Ricardo, mabait naman yun kung makukuha niya ang gusto niya. Isang malaking halaga ang kaya niyang ibigay. Sapat na para sa operasyon at baka may matira pa para sa transplant. Sa mga sumunod na araw, lalong lumala ang kalagayan ni Elia. Tumawag ang tiyahin nila, umiiyak. Kailangan na raw operahan si Elia sa lalong madaling panahon. Wala nang oras si Clara. Sa bawat paghinga, naririnig niya ang mga salita ni Katrina, ang alok ni Don Ricardo. Isang gabi, desperada na, tinawagan niya si Katrina. Trina, CJ. Kausapin mo si Don Ricardo. May ngiting tagumpay sa mga labi ni Katrina. Good decision, girl. Ako na ang bahala. Kinabukasan, sinundo si Clara ng isang mamahaling kotse. Dinala siya sa isang pribadong restaurant, sa isang silid na nakareserba para sa kanila. Naroon si Don Ricardo, nakangiti, ang mga matay kumikislap sa pagnanasa. Clara, hija. Sa wakas, pumayag ka ring makipag-dinner sa akin, bati nito, hinawakan ang kanyang kamay at hinalikan. Nandidiri si Clara, ngunit pinilit niyang umiti. Habang kumakain sila, puro papuri ang sinasabi ni Don Ricardo. Tungkol sa kanyang ganda, sa kanyang kabaitan. Si Clara ay tango lang ng tango, ang isip ay lumilipad kay Elia. Narinig ko ang tungkol sa kapatid mo, sabi ni Don Ricardo, seryoso na ang tono. Handa akong tumulong. Magkano ba ang kailangan mo? Sinabi ni Clara ang halaga. Hindi kumurap si Don Ricardo. Maliit na bagay, sabi nito. Pero, alam mo naman, lahat ng bagay ay may kapalit. Tinitigan niya si Clara ng makahulugan. Gusto kitang makasama, Clara. Hindi lang ngayong gabi. Gusto kong maging inspirasyon mo. At ikaw ang magiging inspirasyon ko. Naramdaman ni Clara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na ayun. Ang kapalit ng buhay ng kapatid niya. Mag-iisip po muna ako, sabi ni Clara, nanginginig. CJ, bibigyan kita ng panahon. Pero huwag masyadong matagal, hija. Baka mahuli ang lahat. Iniabot nito sa kanya ang isang sobre. Pang down payment. Para maniwala kang seryoso ako. Pag-uwi ni Clara, binuksan niya ang sobre. Isang malaking halaga ng pera. Sapat na para sa paunang bayad sa ospital. Umiyak siya ng umiyak. Ang pera na hawak niya ay parang apoy na pumapaso sa kanyang kamay. Kinabukasan, nagpunta siya sa isang maliit na kapilya. Nagdasal siya ng taimtim. Panginoon, tulungan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng liwanag. Paglabas niya ng kapilya, may nakita siyang isang anunsyo na nakapaskil, Art Exhibit for Cause, featuring new and upcoming artists.
Proceeds will go to children with kidney disease. Biglang may kung anong pumasok sa isip ni Clara. Ang mga sketch ni Miguel. Ang galing nito sa pagguhit. Paano kung hindi siya nag-aksaya ng panahon? Kinuha niya ang lahat ng sketch na bigay ni Miguel, pati na ang portrait niya. Nagtanong-tanong siya kung saan matatagpuan ang organizer ng exhibit. Siya si Aling Nena, hindi ang Aling Nena na naniningil ng renta, kundi ibang tao, isang retiradong guro na may advocacy para sa mga batang maisakit sa bato. Ipinakita ni Clara ang mga gawa ni Miguel. Namangha si Aling Nena. Napakagaling ng gumawa nito. Sino siya? Isang kaibigan ko po, si Miguel. Naghahanap po siya ng paraan para makatulong. Nag-imbento si Clara ng kwento, sinabing si Miguel ay nahihiyang lumantad. Pwede po kayang isama ang mga gawa niya sa exhibit. Naman. Tamang-tama, may isang slot pa kaming bakante. Kailan ko siya pwedeng makausap? Ako na lang po muna ang kakausap sa kanya. Medyo mahiyain po kasi siya. Pumayag si Aling Nena. Nagbigay siya ng petsa para sa exhibit. 2 linggo mula ngayon. Dali-daling umuwi si Clara, ang puso ay puno ng bagong pag-asa. Ngunit may isang problema, nasaan si Miguel? Paano niya ito hahanapin? Nagpunta siya sa eskinita kung saan sila unang nagkita. Nagtanong-tanong siya sa mga tindera sa paligid. Walang nakakaalam kung nasaan si Miguel. Halos mawalan na siya ng pag-asa nang may maalala siya. Ang sabi ni Miguel, madalas itong tumambay sa mga abandonadong gusali. May isang lumang sinihan malapit sa kanilang lugar na matagal ng abandonado. Sinubukan niyang puntahan iyon. Madilim at maalikabok sa loob ng lumang sinihan. Ang amoy ng lumot at ng nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanya. Miguel, tawag niya, ang boses ay nanginginig sa takot at kaba. Miguel, nandito ka ba? May narinig siyang kaluskos sa isang sulok. At mula sa dilim, lumabas si Miguel. Mas payat, mas gusgusin, ngunit ang mga matay buhay pa rin. Clara, gulat na sabi nito. Anong ginagawa mo rito? Niyakap ni Clara si Miguel. Miguel, mabuti na lang nandito ka. May pag-asa pa. Ikinuwento niya ang tungkol sa exhibit. Ang mga mata ni Miguel ay nagningning. Talaga, Clara? At kailangan natin ng marami pang gawa mo. Kaya mo ba? Para sa'yo, Clara, at para sa mga batang matutulungan natin, kakayanin ko. Sa mga sumunod na araw, naging abala sila. Naghanap si Clara ng mga murang art supplies, papel, uling, pintura na abot kaya. Si Miguel naman ay walang tigil sa pagguhit at pagpinta. Ang lumang sinihan ang naging studio nila. Si Clara ang nagsilbing inspirasyon, modelo at tagahanga ni Miguel. Habang nagpipinta si Miguel, nagkukwentuhan sila, nagtatawanan. Nakalimutan nila pansamantala ang kanilang mga problema. Ang mahalaga, magkasama sila. Samantala, si Katrina ay laging nagtatanong tungkol kay Don Ricardo. Ano na, Clara? Nagdesisyon ka na ba? Baka mainip yun. Malapit na, Trina. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Ang perang bigay ni Don Ricardo ay itinabi ni Clara. Nangako siya sa sarili na ibabalik niya iyon. Hindi niya isusuko ang kanyang dignidad. Dumating ang araw ng exhibit. Ang mga gawa ni Miguel ay nakadisplay ng maganda. Maraming tao ang humanga sa kanyang talento. May mga bumili ng kanyang mga obra. Ang portrait ni Clara ang pinakamahal na nabenta. Sa pagtatapos ng araw, isang malaking halaga ang nalikom. Sapat na para sa operasyon ni Elia at may matitira pa. Niyakap ni Clara si Miguel, umiiyak sa tuwa. Salamat, Miguel. Salamat. Walang anuman, Clara. Tayo ang gumawa nito. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, isang anino ang dumating. Si Don Ricardo kasama si Katrina. Magaling, Clara. Magaling, sabi ni Don Ricardo, pumapalakpak ng dahan-dahan. Impressive. Pero akala mo ba makakatakas ka sa akin? Tumingin siya kay Miguel. At sino naman itong kasama mo? Ang bago mong inspirasyon. Ang ngiti ni Katrina ay puno ng panunuya. Sabi ko na nga ba, may tinatago kang alas, Clara. Pero hanggang kailan yan?
Ang pagdating ni Don Ricardo at Katrina ay nagdala ng tensyon sa masayang pagtitipon. Agad na lumapit si Aling Nena, ang organizer ng exhibit. Don Ricardo, isang karangalan po kayong makita rito, bati ni Aling Nena, walang kamalay-malay sa namumuong gulo. At ikaw din, Katrina. Napakaganda ng kinalabasan ng exhibit, hindi ba? Naman, Aling Nena, sagot ni Katrina, ang mga mata ay nakatuon kay Clara at Miguel na may halong pang-insulto. Lalo na't may mga hidden talents pala tayong nadiskubre. Si Don Ricardo naman ay diretsong tumingin kay Clara. Clara, Hija, kailangan nating mag-usap. Pribado. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat, isang babala na hindi dapat baliwalain. Naramdaman ni Clara ang paglamig ng kanyang mga kamay. Hinawakan ni Miguel ang kanyang siko, isang tahimik na pag-aalok ng suporta. Kung ano man po ang sasabihin ninyo kay Clara, Sir, mas makakabuting marinig ko rin, matatag na sabi ni Miguel, bagamat baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Tinaasan ng kilay ni Don Ricardo si Miguel. At sino ka naman para makisali sa usapan ng mga nakakatanda? Kaibigan po ako ni Clara. At ang pinag-uusapan dito ay may kinalaman sa mga obra ko, sagot ni Miguel, hindi nagpatinag. Napangisi si Don Ricardo. Obra mo? Itong mga to. Itinuro niya ang mga painting. Akala ko ba ayaw mong magpakilala? Nahihiya ka raw, sabi ni Clara. Tumingin siya ulit kay Clara. Mukhang marami kang sikreto, Hija. Don Ricardo, nagsalita si Clara, pinipilit tatagan ang boses. Ang perang ibinigay ninyo narito po. Dinukot niya ang sobrang ibinigay nito at iniabot. Salamat po sa intensyon ninyong tumulong, pero hindi ko po matatanggap ang alok ninyo. Kinuha ni Don Ricardo ang sobre, tinitigan ito, pagkatapos ay tumawa ng malakas. Isang tawang nakakakilabot. Akala mo ba ganun lang kadali yun, Clara? Akala mo ba, pagkatapos mong tanggapin ang pera ko, tapos ay magpakasaya sa exhibit na ito, ay pwede mo na lang akong basta-basta talikuran? Hindi po ako nagpakasaya, giit ni Clara. Ang perang ito ay para sa operasyon ng kapatid ko. At ang perang nalikom sa exhibit na ito, yun po ang gagamitin namin. Malinis na pera. Malinis? Muling tumawa si Don Ricardo. Walang malinis na pera sa mundong ito, Clara. Lahat ay may kapalit. Lumapit siya kay Miguel. Ikaw, bata. Magkano ang binayad sa'yo ni Clara para magpanggap kang pintor niya? Nagulat si Miguel. Hindi po ako nagpapanggap. Ako po talaga ang gumawa ng mga yan. Talaga? Si Katrina ang sumabat, ang boses ay puno ng panunuya. Bakit noong isang linggo lang, para kang basang sisiw na nakatira sa apartment namin? Kung totoong pintor ka, bakit ka nagpapakahirap sa lansangan? Dito na hindi nakatiis si Aling Nena. Sandali lang. Ano bang nangyayari rito? Miguel, totoo ba ang sinasabi nila? Hindi ikaw ang pintor. Bumigat ang dibdib ni Miguel. Tumingin siya kay Clara, na ngayon ay puno ng pag-aalala ang mga mata. Huminga siya ng malalim. Oras na para sa katotohanan. Ako po si Miguel de Silva, panimula niya, ang boses ay malinaw at matatag. At ako po ang pintor ng lahat ng obra na nandito. May mga bulungan sa paligid. Ang pangalang de Silva ay kilala sa mundo ng sining at negosyo. De Silva, ulit ni Don Ricardo, bahagyang nanlaki ang mga mata. Kaano-ano mo si Don Emilio de Silva, ang may-ari ng De Silva Galleries? Ama ko po siya, simpleng sagot ni Miguel. Isang malakas na katahimikan ang bumalot sa lugar. Maging si Katrina ay natigilan, napanganga. Si Clara naman ay parang nabingi. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang Miguel na kilala niya, ang pintor sa kanto, ang gusgusing estranghero na tinulungan niya ay anak ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Kung gayon, basag ni Don Ricardo sa katahimikan, ang boses ay hindi na kasing angas kanina, bakit ka nagpapakahirap sa ganitong sitwasyon? Isang laro lang ba ito para sa inyong mga mayayaman? Hindi po ito laro, sabi ni Miguel, ang mga mata ay nakatuon kay Clara. Umalis po ako sa amin. Gusto kong makilala ang tunay na mundo, hindi ang mundong binabalot ng kayamanan at pagkukunwari. Gusto kong mahanap ang sarili ko, ang aking sining at ang mga totoong tao. Muli siyang tumingin kay Clara, at sa pagkakataong ito, puno ng pagsuyo ang kanyang mga mata. At natagpuan ko siya.
Naramdaman ni Clara ang pamumula ng kanyang pisngi. Ang lahat ng tao ay nakatingin sa kanila. Kaya pala, sigaw ni Katrina na tila natauhan na. Kaya pala ang lakas ng loob mong tanggihan ang mga alok ko. Mayaman ka pala. At ikaw, Clara. Alam mo ba to? Pinagplanuhan niyo ba to para pagtawanan kami? Hindi, Trina. Wala akong alam, depensa ni Clara, nanginginig. Miguel, bakit hindi mo sinabi sa akin? May bahid ng sakit sa kanyang boses. Patawarin mo ako, Clara, sabi ni Miguel, lumapit sa kanya. Natakot ako. Natakot akong baka kung malaman mo ang totoo, magbago ang tingin mo sa akin. Gusto kong mahalin mo ako bilang si Miguel, ang pintor, hindi si Miguel de Silva, ang tagapagmana. Pero niloko mo pa rin ako, hindi mapigil ang sabi ni Clara, ang luhay na mumuo na sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ipinagtaksilan siya. Hindi ko intensyong lokohin ka, Clara. Maniwala ka sa akin. Tama na iyang drama ninyo, putol ni Don Ricardo, na tila nakuha na ulit ang kumpiyansa. Kahit paanak ka ni Don Emilio, may utang pa rin sa akin si Clara. Ang perang ibinigay ko, may kasunduan yun. Walang kasunduan, Don Ricardo, matigas na sabi ni Clara. Hindi ako pumayag sa marumi ninyong alok. At ang pera ninyo na isauli ko na. Pero ang kahihiyan na idinulot mo sa akin, giit ni Don Ricardo. Sa tingin mo ba, palalampasin ko yun? Don Ricardo, nagsalita si Miguel, humarang kay Clara. Kung may problema kayo kay Clara, sa akin ninyo idaan. At tungkol sa pera, kung yan lang ang habol ninyo. Dinukot ni Miguel ang kanyang wallet, isang mamahaling leather wallet na ngayon lang nakita ni Clara, at kumuha ng checkbook. Mabilis siyang nagsulat at iniabot ito kay Don Ricardo. Yan. Doblado pa yan sa down payment na sinasabi mo. Ngayon, pwede na ba kayong umalis at huwag nang guluhin si Clara? Tinitigan ni Don Ricardo ang tseke, nanlaki ang mga mata sa halaga. Pagkatapos ay tumingin siya kay Miguel, pagkatapos kay Clara. May ngisi sa kanyang mga labi. Mukhang may nakuha kang malaking isda, Clara. Congratulations! Tumalikod siya at umalis, kasunod ang natulalang si Katrina, na hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Nang makaalis na sila, hinarap ni Clara si Miguel. Ang mga tao sa paligid ay unti-unti nang nag-aalisan, marahil ay ayaw nang makisawsaw pa. Miguel, totoo ba ang lahat ng iyon? Tanong ni Clara, ang boses ay mahina. Tumango si Miguel. Clara, patawarin mo ako kung hindi ko agad sinabi sa'yo. Ang sakit, Miguel, sabi ni Clara, ang luhay tuluyan ng bumagsak. Akala ko totoo ka. Akala ko pareho lang tayo ng mundo. Hinawakan ni Miguel ang mga kamay ni Clara. Clara, lahat ng ipinakita ko sa'yo, lahat ng naramdaman ko para sa'yo, totoo yun. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at sakripisyo. Mayaman ang pamilya ko. Pero hindi yun ang sukatan ng pagkatao ko. Si Miguel na pintor, si Miguel na minahal mo, yun ako, Clara. Tumingin si Clara sa mga mata ni Miguel. Nakita niya roon ang sinseridad, ang pagsisisi at higit sa lahat, ang pagmamahal. Kailangan ko ng panahon, Miguel, sabi niya. Masyadong marami ang nangyari. Tumango si Miguel, malungkot. Naiintindihan ko. Hihintayin kita, Clara. Kahit gaano katagal. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Clara. Ang saya ng tagumpay para sa operasyon ni Ilia ay nahaluan ng pait ng katotohanang nalaman niya tungkol kay Miguel. Mahal niya si Miguel, sigurado siya roon. Pero kaya niya bang tanggapin ang mundong ginagalawan nito? Ang mundo ng mga De Silva? At kaya ba niyang patawarin ito sa hindi pagsasabi ng totoo? Ang sagot sa ngayon ay hindi niya alam. Lumipas ang ilang araw. Ang operasyon ni Ilia ay naging matagumpay. Labis ang pasasalamat ni Clara sa Diyos at sa lahat ng tumulong, lalo na kay Miguel, kahit pa maihidwaan sila. Ang perang nalikom sa exhibit, kasama na ang karagdagang tulong mula kay Aling Nena, na humanga sa katatagan ni Clara, ay sapat para sa lahat ng gastusin sa ospital at sa paunang gamutan ni Ilia. Si Miguel ay hindi na nagpakita o tumawag kay Clara, bilang pagrespeto sa hiling niyang bigyan siya ng panahon. Ngunit lingid sa kaalaman ni Clara, palihim itong nagbabantay sa ospital, tinitiyak na maayos ang kalagayan ni Ilia at hindi sila nagkukulang sa anumang pangangailangan.
Nagpadala ito ng mga bulaklak at prutas nang hindi nagpapakilala. Si Katrina naman ay hindi na umuwi sa apartment. Pagkatapos ng eskandalo sa exhibit, tila nahiya na itong magpakita kay Clara. Nalaman na lang ni Clara mula sa ibang katrabaho na nag-resign na ito sa call center at umalis na ng Maynila, marahil ay naghahanap ng bagong oportunidad sa ibang lugar. Naiwan kay Clara ang responsibilidad sa buong renta ng apartment, ngunit sa tulong ng naipon mula sa exhibit, pansamantala niya itong nakayanan. Isang hapon, habang nagbabantay si Clara kay Elia na natutulog, pumasok si Aling Nena. "Clara, kumusta na si Elia?" tanong nito. "Mabuti na po, Aling Nena. Malakas na po siya kumain. Salamat po ulit sa lahat." "Walang anuman, Hija. Alam mo, may gustong kumausap sa'yo." May ngiti sa labi ni Aling Nena. Mula sa likuran ni Aling Nena, lumitaw si Don Emilio de Silva, ang ama ni Miguel. Isang matangkad at kagalang-galang na lalaki, may mga mata itong katulad ng kay Miguel, puno ng talino at kabaitan. Nagulat si Clara. "Don Emilio, ano po ang ginagawa ninyo rito?" "Gusto kitang makilala ng personal, Clara," sabi ni Don Emilio, ang boses ay malumanay. "At gusto kitang pasalamatan." "Pasalamatan po? Para saan po?" "Sa pagbabago ng anak ko. Si Miguel matagal na siyang nawala sa amin. Hindi sa pisikal kundi sa emosyonal. Mula nang mamatay ang kanyang ina, nagrebelde siya. Ayaw niyang tanggapin ang responsibilidad niya sa pamilya, sa aming negosyo. Pero mula nang makilala ka niya, nakita ko ulit ang dating Miguel, yung masayahin, yung may pangarap, yung mapagmahal." Naluha si Clara. "Hindi ko po alam kung ano ang nagawa ko di. Marami, Hija. Ipinakita mo sa kanya ang tunay na halaga ng buhay. Na hindi lahat ay tungkol sa pera. At higit sa lahat, minahal mo siya nang walang hinihintay na kapalit, kahit noong panahong akala mo'y wala siyang maibibigay sa'yo." "Mahal ko po si Miguel," aminado ni Clara. "Alam ko. At mahal ka rin niya." "Sobra." Ngumiti si Don Emilio. "Clara, gusto kong hilingin sa'yo na bigyan mo pa ng isang pagkakataon si Miguel. Nagkamali siya sa hindi pagsasabi ng totoo. Pero ginawa niya iyon dahil natakot siyang mawala ka. Hayaan mo siyang patunayan ang sarili niya sa'yo." Ang mga salita ni Don Emilio ay tumagos sa puso ni Clara. Tama ito. Mahal niya si Miguel. At handa siyang bigyan ito ng isa pang pagkakataon. Kinagabihan, pagkatapos umalis ni Don Emilio, nagising si Elia. "Ate, si Kuya Miguel, nasaan?" Nagulat si Clara. "Kilala mo si Kuya Miguel?" Tumango si Elia. "Palagi siyang dumadalaw dito. Nagdadala ng prutas. Sabi niya, wag ko raw sabihin sa iyo para surprise." Ngumiti si Elia. "Ang bait niya, ate. Bagay kayo." Napangiti si Clara. Kahit ang kapatid niya ay boto kay Miguel. Kinabukasan, nagpasya si Clara. Pupuntahan niya si Miguel. Alam niya kung saan ito hahanapin, sa lumang sinehan, ang kanilang naging tagpuan. Pagdating niya roon, naroon niya si Miguel, nakaupo sa isang lumang upuan, nakatingin sa isang blankong canvas. Tila malalim ang iniisip. "Miguel," tawag ni Clara. Lumingon si Miguel, nagulat nang makita siya. Agad itong tumayo. "Clara, anong ginagawa mo rito? Gusto kitang makausap." "Tungkol saan?" May kaba sa boses ni Miguel. Lumapit si Clara. "Tungkol sa atin." Huminga siya ng malalim. "Miguel, napatawad na kita." Nakita ni Clara ang pagliliwanag sa mukha ni Miguel. "Talaga, Clara?" "Pero may kondisyon." "Kahit ano, Clara. Gagawin ko. Una, wala nang lihiman. Kahit ano, sabihin mo sa akin. Pangalawa, huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling, hindi ang yaman ng pamilya mo, kundi ang mga aral na natutunan mo sa lansangan, ang mga taong tumulong sa iyo. At pangatlo, ngumiti si Clara. Ituloy mo ang pagpinta. Dahil yan ang tunay na Miguel na minahal ko." Niyakap ni Miguel si Clara ng mahigpit. "Pangako, Clara. Lahat yan gagawin ko." "Salamat. Salamat sa pangalawang pagkakataon." Hinalikan niya si Clara sa noo, pagkatapos ay sa mga labi, isang halik na puno ng pagmamahal,
pasasalamat at pangako ng isang bagong simula. Sa mga sumunod na buwan, maraming nagbago. Si Miguel, sa tulong ng kanyang ama, ay nagtayo ng isang foundation para sa mga batang lansangan na may talento sa sining. Nagbibigay sila ng libreng art workshops at scholarships. Siya rin ang naging pangunahing benefactor ng ospital kung saan naoperahan si Elia. Si Clara naman ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral, pero hindi na siya nagtatrabaho sa call center. Si Miguel na ang sumuporta sa kanya, ngunit hindi sa paraang magiging dependent si Clara. Binigyan siya ni Miguel ng part-time job sa foundation, bilang tagapamahala ng mga programa para sa mga bata. Isang trabahong gusto ni Clara at nababagay sa kanyang puso. Sila ni Miguel ay lalong naging malapit. Natutunan nilang pagtagumpayan ang pagkakaiba ng kanilang mga mundo. Madalas pa rin silang bumisita sa lumang sinehan, ang kanilang espesyal na lugar. Doon, nagpipinta si Miguel at si Clara ang kanyang inspirasyon. Isang araw, habang nakaupo sila sa ilalim ng puno sa isang parke, may inabot si Miguel kay Clara. Isang maliit na kahon. Ano to? Tanong ni Clara. Buksan mo. Binuksan ni Clara ang kahon. Isang sing-sing. Simple ngunit elegante. May maliit na diamante sa gitna. Clara, sabi ni Miguel, hinawakan ang kanyang kamay. Sa lahat ng pagsubok na dinaanan natin, isa lang ang napatunayan ko. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang kulay ng mundo ko. Ikaw ang lahat sa akin. Lumuhod si Miguel. Maria Clara Santos, mahal na mahal kita. Will you marry me? Tumulo ang luha sa mga mata ni Clara, luha ng kaligayahan. Yes, Miguel. Yes, I will marry you. Isinuot ni Miguel ang singsing sa daliri ni Clara. Nagyakapan sila, ang kanilang mga puso'y umaapaw sa pagmamahal. Ang pintor sa kanto at ang dalagang may gintong puso, sa wakas, ay magkakaroon na ng kanilang happily ever after. Ilang taon ang lumipas. Sina Miguel at Clara ay masaya nang nagsasama bilang mag-asawa. Nagkaroon sila ng 2 anak, isang lalaki na pinangalanan nilang Emilio V, at isang babae na pinangalanan nilang Esperanza, simbolo ng pag-asang hindi nawala sa kanila. Ang foundation ni Miguel ay lalo pang lumago, nakatulong sa daan-daang kabataan. Si Clara naman ay naging isang matagumpay na social worker, patuloy na tumutulong sa mga nangangailangan. Minsan, napapadaan sila sa eskinita kung saan sila unang nagkita. Wala na ang aandap-andap na post ng ilaw. Napalitan na ito ng mas maliwanag na diilam. Ngunit sa puso nila, mananatili ang alaala ng isang pintor sa kanto at ng isang dalagang may gintong puso na pinagtagpo ng tadhana sa gitna ng hirap at pag-asa at pinagbuklod ng pag-ibig na wagas at totoo. 5 taon na ang lumipas mula ng ikasal sina Clara at Miguel. Ang kanilang pagsasama ay pinatatag ng panahon, ng mga ngiti at luha, at ng 2 biyaya, si Emilio V. o MM, isang bibo at mausisang 4 na taong gulang na kamukhang-kamukha ni Miguel, at si Esperanza, o SP, isang anghel na 2 taong gulang na may mga mata at ngiti ni Clara. Ang De Silva Foundation ay naging isang institusyon ng pag-asa para sa maraming kabataang lansangan na may talento sa sining. Si Clara, bilang program director, ay abala sa pag-organisa ng mga workshop, exhibit, at paghahanap ng mga bagong benepisyaryo. Ang kanyang puso ay nananatiling malapit sa mga taong minsang naging bahagi ng kanyang mundo. Si Miguel naman, bukod sa pagiging aktibo sa foundation, ay kinilala na bilang isa sa mga pinakamahuhusay na pintor ng kanyang henerasyon. Ang kanyang mga obra, na madalas ay inspirasyon mula kay Clara at sa kanilang buhay, ay hinahangaan hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Si Don Emilio, na masayang-masaya sa kanyang mga apo, ay unti-unti nang ipinapasa ang pamamahala ng De Silva Galleries kay Miguel. Si Elia, ang kapatid ni Clara, ay isa ng magandang dalaga. Nakatapos siya ng kolehiyo sa kursong Fine Arts, major in music, sa tulong ni na Miguel at Clara. Kasalukuyan siyang nagtuturo ng musika sa foundation at kumakanta sa ilang piling events. Ang kanyang kalusugan ay tuluyan ng bumuti, at ang anino ng kanyang karamdaman ay isa na lamang malayong alaala. Isang umaga, habang nag-aalmusal ang pamilya De Silva sa kanilang malawak na hardin, napansin ni Clara ang tila malalim na iniisip ni Miguel. Mahal, may problema ba? Tanong ni Clara, hinawakan ang kamay ng asawa. Ngumiti si Miguel, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata.
Wala naman, mahal. May ilang bagay lang akong inaasikaso sa galleries. Tungkol saan? Baka makatulong ako. Huwag mo nang alalahanin. Mga technicalities lang sa isang upcoming international exhibit. Medyo may mga hindi inaasahang aberya sa logistics. Pilit pinasigla ni Miguel ang boses. Ngunit kilala ni Clara si Miguel. Alam niyang mayroon itong hindi sinasabi. Sa mga nakalipas na linggo, napapansin niyang madalas itong balisa at ginagabi ng uwi. Ngunit pinili niyang huwag nang usisain pa, nagtitiwala sa asawa. Sa De Silva Galleries, ang technicalities na tinutukoy ni Miguel ay mas malalim pa. May mga kumakalat na chismis tungkol sa authenticity ng ilang art pieces na hawak ng kanilang gallery, mga chismis na tila planado at naglalayong sirain ang kanilang reputasyon. Ang pinakamasakit, may mga bulong-bulungan na si Miguel mismo ay sangkot sa pamimeke ng ilang obra para mapataas ang halaga nito. Mga paratang na walang katotohanan, ngunit mahirap pabulaanan kapag nagsimula ng kumalat. Sino sa tingin mo ang may gawa nito, Miguel? Tanong ni Lorenzo, ang matapat na general manager ng galleries at kanang kamay ni Don Emilio. Hindi ko alam, Manong Lo. Pero sino man siya, malaki ang galit niya sa pamilya natin o sa akin mismo. Napabuntong hininga si Miguel. Ang pinakakakatakot niya ay ang epekto nito sa foundation. Kung masira ang pangalan ng De Silva, maaaring maapektuhan ang tiwala ng mga donor at sponsor ng foundation. Lingid sa kaalaman ni Miguel, sa isang marangyang opisina sa Makati, isang tao ang umingisi habang binabasa ang mga balita online tungkol sa De Silva Galleries. Si Don Ricardo. Hindi niya malilimutan ang pagkapahiya na idinulot sa kanya ni Miguel at Clara 5 taon na ang nakakaraan. Ang perang ibinigay sa kanya ni Miguel ay insulto sa kanyang pagkatao. Matagal siyang naghintay ng tamang pagkakataon para makaganti. At ngayon, sa tulong ng ilang maimpluwensyang tao na may galit din sa mga De Silva, sinisimulan na niya ang kanyang plano. Magaling, sabi ni Don Ricardo sa kanyang sarili. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo, Miguel De Silva, kapag ang pundasyon na ipinagmamalaki mo ay unti-unti nang gumuho. Isang hapon, habang nasa foundation si Clara, may isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang babaeng payat, mukhang pagod at may daladalang maliit na bag. Clara, tawag ng babae, ang boses ay pamilyar ngunit may halong pag-aalinlangan. Napatitig si Clara. Katrina. Si Katrina nga. Ang dating kasama niya sa apartment, ang oportunistang kaibigan na naglaho na lang. Ibang-iba na ang itsura nito ngayon. Wala na ang kumpiyansa at ang mamahaling ayos. Ang dating nagmamataas na si Katrina ay mukhang sinubok ng panahon. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Clara, hindi maitago ang pagkagulat. Clara, pasensya na sa biglaang pagdating ko, sabi ni Katrina, yumuko. Wala na kasi akong ibang mapuntahan. Nalaman ko mula sa isang dating katrabaho na dito ka na raw nagtatrabaho. Pumasok ka muna, aya ni Clara, kahit pa may kung anong bumabagabag sa kanyang dibdib. Dinala niya si Katrina sa kanyang maliit na opisina sa loob ng foundation. Anong nangyari sa'yo, Trina? Malumanay na tanong ni Clara. Nagsimulang umiyak si Katrina. Ikinuwento niya ang kanyang mga naging karanasan mula nang umalis siya ng Maynila. Ang mga pangakong napako, ang mga relasyong bigo, ang mga trabahong hindi nagtagal. Ang dating matayog na pangarap ni Katrina ay nagkawatak-watak. Ngayon, wala na siyang pera, wala nang matuluyan. Naawa si Clara. Kahit ano pa ang nagawa ni Katrina sa kanya noon, nakikita niya ngayon ang isang taong nangangailangan ng tulong. Pwede kang tumuloy muna sa staff house ng foundation, Trina. Habang naghahanap ka ng paraan. Talaga, Clara, hindi makapaniwalang tanong ni Katrina. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo. Lahat tayo nagkakamali, Trina. At lahat tayo ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Ngumiti si Clara. Yumakap si Katrina kay Clara. Salamat, Clara. Hinding-hindi ko to makakalimutan. Nang gabing iyon, ikinuwento ni Clara kay Miguel ang pagbabalik ni Katrina. Kumunot ang noo ni Miguel. Sigurado ka ba dyan, mahal? Tanong ni Miguel. Baka may iba siyang motibo. Ang mga kasalukuyang problema sa gallery ay nagdulot sa kanya ng labis na pag-iingat. Alam ko ang iniisip mo, Miguel. Pero nakita ko ang pagsisisi sa mga mata niya.
At isa pa, saan naman siya pupunta? Hayaan na natin siyang magkaroon ng pagkakataong makabangon. Tumango si Miguel, ngunit may agam-agam pa rin sa kanyang puso. Sige, mahal. Tiwala ako sa desisyon mo. Pero mag-iingat pa rin tayo. Sa mga sumunod na araw, si Katrina ay nanirahan sa staff house ng foundation. Tumutulong siya sa mga simpleng gawain, paglilinis, pag-aayos ng mga gamit. Si Clara naman ay sinisikap siyang isama sa ilang aktibidad para hindi ito mabagot. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga papeles si Clara sa kanyang opisina sa foundation, pumasok si Katrina. Clara, pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito. Naman, Trina. Tungkol saan? Umupo si Katrina sa tapat ni Clara. Clara, may gusto akong sabihin sa'yo. Pero natatakot ako. Ano yun, Trina? Makikinig ako. Huminga ng malalim si Katrina. Si Don Ricardo. Natigilan si Clara. Anong tungkol kay Don Ricardo? Bago ako pumunta rito nakipagkita siya sa akin. Nanginginig ang boses ni Katrina. May inaalok siya sa akin. Pera. Malaking pera. Para saan? Tanong ni Clara, kinakabahan. Para tulungan siyang sirain kayo ni Miguel. Ang mga salitang binitiwan ni Katrina ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Clara. Sirain kami ni Miguel? Paano? Nanginginig pa rin si Katrina habang nagpapatuloy. Gusto niyang gamitin ako para makakuha ng impormasyon tungkol sa foundation, sa mga personal na gawain ninyo, sa mga kahinaan ninyo. Gusto niyang palabasin na may anomalya sa foundation, na ginagamit lang ninyo ito para sa sarili ninyong interes. Napahawak si Clara sa kanyang dibdib. Hindi niya akalain na hahantong sa ganito ang galit ni Don Ricardo. At pumayag ka, tanong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Umiling si Katrina, ang luha ay nagsisimula ng tumulo. Hindi, Clara. Noong una natukso ako. Desperada na kasi ako. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang gawin yun sa'yo pagkatapos ng lahat ng kabutihan mo sa akin. Kaya ka pumunta rito. Para bigyan ka ng babala. Clara, mag-ingat kayo. Si Don Ricardo galit na galit siya. Gagawin niya ang lahat para makaganti. Niyakap ni Clara si Katrina. Salamat, Trina. Salamat sa pagsasabi ng totoo. Pinatunayan mong nagbago ka na nga. Pero natatakot ako, Clara. Paano kung malaman niyang sinabi ko sa'yo to? Huwag kang mag-alala, Trina. Poprotektahan ka namin. Nang gabing iyon, agad na sinabi ni Clara kay Miguel ang lahat. Ang agam-agam ni Miguel tungkol kay Katrina ay napalitan ng pag-aalala para sa kaligtasan nito at ng mas matinding galit kay Don Ricardo. Kailangan nating maging mas maingat, mahal, sabi ni Miguel. At kailangan nating protektahan si Katrina. Pansamantala, pinatira nila si Katrina sa isang maliit na guest house sa loob ng kanilang mansyon, kung saan mas mababantayan siya. Sinubukan nilang alamin kung ano ang mga susunod na hakbang ni Don Ricardo. Nag-hire si Miguel ng private investigator para subaybayan ang mga kilos nito. Nalaman nilang si Don Ricardo ay may mga koneksyon sa ilang maimpluwensyang tao sa media at sa mundo ng sining na may mga personal na galit din sa pamilya de Silva. Ito ang mga ginagamit niya para ikalat ang mga malisyosong tsismis. Samantala, si Elia ay nagsimula ng makaramdam ng kakaiba. May isang lalaking madalas na nanonood sa kanya habang nagtuturo siya ng musika sa foundation. Si Marco. Isang bagong volunteer sa foundation, tahimik, misteryoso, ngunit may angking galing sa pagtugtog ng gitara. Palaging nakangiti si Marco kay Lia, at hindi maipagkakaila ni Lia na may nararamdaman siyang kikilig dito. Ate Clara, kilala mo ba si Kuya Marco? Tanong ni Lia isang araw. Si Marco? Bago lang siyang volunteer. Mukhang mabait naman. Bakit, type mo? Mapanuksong tanong ni Clara. Namula si Elia. Ate naman. Nagtatanong lang. Ngunit lingid sa kaalaman nila, si Marco ay hindi isang ordinaryong volunteer. Mayroon siyang ibang pakay. Isang gabi, habang nag-iisa si Elia sa music room ng foundation, nilapitan siya ni Marco. Lia, ang galing mo talagang kumanta, puri ni Marco. Salamat, Marco. Alam mo, may kilala akong record producer. Naghahanap siya ng bagong talent.
Sa tingin ko, bagay na bagay ka. Gusto mo bang ipakilala kita? Nagningning ang mga mata ni Ilya. Ang maging isang recording artist ay isa sa kanyang mga pangarap. Talaga, Marco. Seryoso ka? Naman. Pero may kailangan ka lang gawin para sa akin. Ano iyon? Simple lang. Kailangan ko lang ng access sa ilang file sa computer ni Ate Clara mo. Tungkol sa mga donors ng foundation. Para raw ma-verify ng producer ang legitimacy ng foundation bago kanya i-consider. Kumunot ang noo ni Ilya. Bakit kailangan iyon? At bakit hindi mo na lang hingin kay ate? Surprise sana to para kay Clara. At medyo sensitibo ang impormasyon, baka hindi niya agad ibigay. Pero para naman to sa pangarap mo, Lia. At para makatulong na rin sa foundation, di ba? Kapag sumikat ka, mas makikilala ang foundation. Nag-alinlangan si Lia. Alam niyang mali ang pakialaman ang gamit ng ate niya nang walang paalam. Ngunit ang tukso ng pangarap ay napakalakas. Sa kabilang dako, ang mga paninira kay Miguel at sa De Silva Galleries ay lalo pang lumalala. May mga artikulong lumalabas sa mga tabloid at blind items sa social media. Ang ilan sa mga sponsor ng foundation ay nagsimula ng magtanong at mag-atubili sa pagbibigay ng suporta. Miguel, anong gagawin natin? Nag-aalalang tanong ni Clara. Hindi pwedeng masira ang tiwala ng mga tao sa foundation. Maraming bata ang umaasa sa atin. Huwag kang mag-alala, mahal. Haharapin natin to, magpapatawag ako ng press conference. Sasagutin ko lahat ng paratang. Niyakap ni Miguel si Clara. Ang mahalaga, magkasama tayo. Ngunit bago pa man ang nakatakdang press conference, isang mas malaking dagok ang dumating. Isang umaga, nagising na lang sila sa balitang may kumakalat na mga peking dokumento online, mga financial statement ng foundation na tila minanipula para palabasing may kickback na nakukuha sina Miguel at Clara. Ang mas masakit, ang mga dokumentong ito ay tila nanggaling mismo sa loob ng foundation. Paano nangyari to? Sigaw ni Miguel, hawak ang printout ng mga peking dokumento. Sino ang may access sa mga files na to maliban sa atin at sa accountant? Napatingin si Clara kay Miguel, ang mukha'y puno ng takot at isang masakit na hinala. Miguel, si Ilya. Agad nilang pinuntahan si Ilya sa kwarto nito. Nadatnan nila itong umiiyak, hawak ang cellphone, binabasa ang mga masasakit na komento online tungkol sa kanila. Lia, anak, malumanay na tawag ni Clara. May kinalaman ka ba rito? Tumingin si Lia sa kanila, ang mga matay puno ng pagsisisi. Kuya Miguel. Pipatawarin niyo po ako. Humagulgol siya. Ikinuwento ni Ilya ang lahat. Ang tungkol kay Marco, ang pangako ng pangarap, ang pagkuha niya ng kopya ng mga files sa computer ni Clara. Hindi niya alam na gagamitin ito sa paninira. Niyakap ni Clara si Ilya. Leve, tahan na. Alam naming hindi mo sinasadya. Ngunit sa puso ni Clara, may kirot. Ang taong pinagkatiwalaan nila, ang kapatid niya, ay nagamit laban sa kanila. Si Miguel naman ay napakuyom ng kamao. Si Marco kailangan natin siyang mahanap. Siya ang susi para malaman kung sino talaga ang nasa likod nito, bukod kay Don Ricardo. Ngunit huli na sila. Si Marco, pagkatapos makuha ang kailangan niya kay Ilya, ay naglaho na parang bula. Walang record nito sa foundation, walang contact number, walang address. Isa siyang multo. Ang pamilya De Silva ay nasa gitna ng isang malaking krisis. Ang kanilang pangalan, ang kanilang pundasyon, ang kanilang kinabukasan ay nakataya. Ang paglantad ng mga peking dokumento ay nagdulot ng malaking pinsala. Ang press conference na ipinatawag ni Miguel ay naging isang mainit na pagtatanong mula sa media, na karamihan ay tila bayad na para idiin sila. Kahit anong paliwanag ang gawin ni Miguel, ang duda ay naitanim na. Ang De Silva Foundation, na dating simbolo ng pag-asa, ay nabahiran na ng kontrobersya. Maraming donor ang umatras. Ang mga benepisyaryo at kanilang mga pamilya ay nag-aalala. Si Clara ay labis na nasasaktan, hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga batang umaasa sa foundation. Si Ilya naman ay hindi mapatawad ang sarili. Nagkulong siya sa kwarto, ayaw kumain, ayaw makipag-usap. Kailangan nating kumilos, Miguel, sabi ni Clara isang gabi, ang boses ay pagod ngunit may determinasyon. Hindi tayo pwedeng magpatalo sa kanila.
Kailangan nating patunayan na malinis ang konsensya natin. Alam ko, mahal. Pero paano? Ang mga dokumento mukhang pinag-aralan talaga para magmukhang totoo. At si Marco, wala tayong mahahanap na bakas niya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tumawag si Katrina. Clara, Miguel, may narinig ako. Si Don Ricardo may binabalak siyang malaking event, isang charity ball daw, para sa mga tunay na nangangailangan, pero ang totoo, gagamitin niya iyon para lalo kayong idiin at ipromote ang sarili niya bilang bagong tagapagtaguyod ng sining at kawanggawa. Kailan yan? Tanong ni Miguel. Sa susunod na linggo. Nagkatinginan sina Miguel at Clara. Ito na marahil ang pagkakataon nila. Kailangan nating makapasok sa event na iyon, sabi ni Miguel. Kailangan nating makahanap ng ebidensya na si Don Ricardo ang may pakana ng lahat at kung sino si Marco. Ngunit paano? Siguradong mahigpit ang seguridad. At paano sila makakahanap ng ebidensya sa ganoong kaikling panahon? Dito pumasok si Don Emilio. Ako na ang bahala sa imbitasyon, sabi nito. Mayroon pa rin akong ilang kaibigan na tapat sa akin. At tungkol sa ebidensya baka may maitutulong ang lumang kaibigan ko sa ED. Sa tulong ni Don Emilio at ng kanyang mga koneksyon, nagsimula silang mag-imbestiga. Ang private investigator na kinuha ni Miguel ay nagdoble kayod. Si Katrina, sa kanyang kaalaman sa mga pasikot-sikot ng alta sosyedad, ay nagbigay ng ilang impormasyon tungkol sa mga posibleng kasabwat ni Don Ricardo. Si Elia naman, sa kabila ng kanyang depresyon, ay gustong makabawi. Naalala niya ang ilang detalye tungkol kay Marco, ang paborito nitong kape, ang klase ng cellphone na gamit nito, ang isang maliit na peklat sa kaliwang kamay. Mga maliliit na detalye, ngunit maaaring makatulong. Ibinigay niya ang lahat ng impormasyong ito sa investigator. Araw ng charity ball ni Don Ricardo. Ang venue ay isang grand ballroom sa isang 5-star hotel. Puno ng mga kilalang personalidad, mga negosyante, politiko, artista. Lahat ay naroon para suportahan daw si Don Ricardo. Sina Miguel at Clara ay dumating, elegante sa kanilang kasuotan, ngunit may kaba sa kanilang mga dibdib. Agad silang sinalubong ng mapanuyang ngiti ni Don Ricardo. Miguel, Clara. Isang sorpresa kayong makita rito, sabi ni Don Ricardo. Akala ko ba ay abala kayo sa paglilinis ng inyong reputasyon? Nandito kami para suportahan ang iyong kawanggawa, Don Ricardo, sagot ni Miguel, pilit nang humingiti. Habang nagaganap ang programa, sina Miguel at Clara, kasama ang ilang pinagkakatiwalaang tauhan ni Don Emilio, ay palihim na nagmamanman. Si Katrina, na nagpanggap bilang isang waitress, sa tulong ng koneksyon ni Don Emilio sa hotel management, ay alerto sa anumang kahina-hinalang kilos. Si Elia naman ay nasa bahay, kasama si Don Emilio at ang mga bata, ngunit ang kanyang puso ay nasa ballroom. Patuloy siyang nagdarasal. Sa kalagitnaan ng event, habang nagbibigay ng talumpati si Don Ricardo, tungkol sa kanyang ipagmamahal sa sining at sa mga kapuspalad, isang pamilyar na mukha ang namataan ni Katrina malapit sa backstage. Si Marco. May kausap itong isang lalaki na mukhang security personnel ni Don Ricardo, at may iniaabot na isang maliit na vis. Agad na sininyasan ni Katrina si Miguel. Dahan-dahang lumapit si Miguel sa backstage, sinundan ni Clara. Ngunit bago pa sila makalapit, nakita sila ni Marco. Agad itong tumakbo. Habulin natin siya, sigaw ni Miguel. Nagsimula ang habulan sa loob ng hotel. Si Marco ay mabilis, ngunit sina Miguel at ang kanyang mga tauhan ay determinado. Sa wakas, sa may fire exit, na corner nila si Marco. Sino ka? At sino ang nag-utos sa'yo? Tanong ni Miguel, hawak ng mahigpit si Marco. Sa una, ayaw magsalita ni Marco. Ngunit nang ipakita ng mga tauhan ni Don Emilio ang kanilang mga DBA badge, ang di lumang kaibigan ni Don Emilio ay isang mataas na opisyal pala sa EHB na nagbigay ng suporta. At nang ipaalala sa kanya ang posibleng kaso ng pagnanakaw ng data at paninira, nagsimula na siyang manginig. Si Don Ricardo po, aminado ni Marco. Siya po ang nag-utos sa akin na kunin ang mga files mula kay Leah at ibigay sa isang hacker para manipulahin ang mga financial statement. Ang ESP na iyon. Yun po ang kopya ng orihinal na files at ang komunikasyon namin ni Don Ricardo. Sakto namang dumating ang ilang media personnel na tapat pa rin sa katotohanan na naabisuhan na ni Don Emilio. Huli sa akto si Marco.
Samantala, sa ballroom, hindi alam ni Don Ricardo ang nangyayari sa backstage. Patuloy siya sa kanyang mapagkunwaring talumpati. Ngunit biglang may umakyat sa stage, si Miguel, hawak ang ESP. Don Ricardo, sabi ni Miguel, ang boses ay malakas at malinaw, umalinggaw sa buong ballroom. Tapos na ang palabas mo. Ipinakita ni Miguel sa malaking screen ang laman ng ESP, ang mga email at text messages sa pagitan ni Marco at Don Ricardo, ang mga utos nito, ang mga peking dokumento na ipinagawa. Kitang-kita ang lahat. Ang buong ballroom ay natigilan. Si Don Ricardo ay namutla, hindi makapagsalita. Ang kanyang mga kasabwat ay nagsimula ng mag-alisan ng palihim. Ito ang katotohanan pagtatapos ni Miguel. Ang De Silva Foundation ay malinis. At ang taong nasa likod ng lahat ng paninira ay walang iba kundi ang taong nagpapanggap na tagapagtaguyod ng kawanggawa. Ang mga pulis, na alertado na rin, ay pumasok sa ballroom at inaresto si Don Ricardo. Ang kanyang charity ball ay naging venue ng kanyang sariling pagbagsak. Ang pagkahuli kay Don Ricardo at ang paglalantad sa kanyang mga masasamang gawain ay naging malaking balita. Ang pangalan ng De Silva Foundation at ni Miguel ay nalinis. Ang tiwala ng publiko at ng mga donor ay unti-unting nanumbalik. Marami ang humanga sa katatagan ni Miguel at Clara. Si Marco ay nahaharap sa kaso, ngunit dahil sa kanyang kooperasyon, maaaring mapababa ang kanyang sentensya. Pinatawad na siya ni Elia, ngunit ang aral na natutunan nito ay mananatili sa kanya habang buhay. Si Katrina, sa kanyang naging papel sa paglutas ng kaso, ay binigyan ng bagong pagkakataon ni Clara at Miguel. Naging regular na empleyado siya sa foundation, tumutulong sa logistics at event organizing, isang trabahong mas nababagay sa kanya at nagbigay sa kanya ng dignidad. Si Elia, pagkatapos ng lahat ng nangyari, ay mas naging matatag. Nag-focus siya sa kanyang pagtuturo ng musika at sa pagtulong sa mga bata sa foundation. Ang pangarap niyang maging recording artist ay pansamantala niyang isinantabi, ngunit hindi kinalimutan. Alam niyang darating din ang tamang panahon para doon. Sa ngayon, masaya siyang maging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng kanyang musika. Ang pamilya De Silva ay mas naging matibay. Ang pagsubok na kanilang dinaanan ay lalong nagpatatag sa kanilang samahan. Natutunan nilang harapin ang anumang hamon basta't sila ay magkakasama. Isang hapon, ilang buwan pagkatapos ng insidente, nagkayayaan sina Miguel, Clara, Lia, at ang mga bata na magpiknik sa lumang sinehan. Ang lumang sinehan. Sa tulong ni Miguel at ng foundation, ito ay ginawang isang community art center, may maliit na teatro, art gallery para sa mga baguhang pintor, at music room. Ito ang naging bagong simbolo ng kanilang pagbangon at ng kanilang pagmamahal sa sining. Habang pinapanood ni Miguel at Clara ang kanilang mga anak na masayang naglalaro, at si Elia na tumutugtog ng gitara, hinawakan ni Miguel ang kamay ni Clara. "Mahal, salamat," sabi ni Miguel. "Para saan?" "Sa hindi pagsuko. Sa patuloy na paniniwala sa akin, sa atin." Ngumiti si Clara. "Hanggang magkasama tayo, Miguel, walang imposible." Tumingin sila sa mga gawa ng sining na nakadisplay sa gallery ng community center, mga obra ng mga kabataang minsang nawalan ng pag-asa, ngunit ngayon ay puno ng pangarap. Ito ang kanilang tagumpay. Ito ang liwanag pagkatapos ng dilim. Si Emilio Vejhi ay lumapit sa kanila, ay hawak na isang papel na may drawing. "Mommy, Daddy, look. I drew our family." Ang drawing ay simple, ngunit puno ng kulay at pagmamahal. Isang pamilyang magkakasama, nakangiti, sa ilalim ng isang maliwanag na araw. Niyakap ni Miguel at Clara ang kanilang anak. Ito ang kanilang pamilya. Isang pamilyang sinubok ng panahon, ngunit nanatiling buo at matatag, dahil sa pag-ibig na wagas at totoo. Ang pintor sa kanto at ang dalagang may gintong puso ay patuloy na ipipinta ang kanilang kwento, puno ng pag-asa, pagmamahal, at mga bagong pangarap. Lumipas pa ang 10 taon. Si Emilio Vejsi, OMM, ay isa ng binatilyong 14 na taong gulang. Mana sa ama ang hilig sa sining, partikular sa digital art at animation. Madalas siyang matagpuan sa Community Art Center, nakikipag-collaborate sa ibang kabataan o kaya ay gumagawa ng sarili niyang mga proyekto. Bagamat lumaki sa yaman, nanatili siyang mapagkumbaba at may malasakit sa kapwa, mga aral na itinuro sa kanya ni Clara at Miguel.
Si Esperanza, o Espe, ay 12 taong gulang na, isang dalagitang mahilig sa pagsusulat at pagkukwento. Ang kanyang mga mata ay laging mapanuri at ang kanyang isip ay laging puno ng mga ideya. Madalas niyang sinusundan si Clara sa foundation, nakikinig sa mga kwento ng mga benepisyaryo, na siyang nagiging inspirasyon niya sa kanyang mga sinusulat. Si Elia naman ay isa ng kinikilalang musical director at composer. Nagpatuloy siya sa pagtuturo sa foundation, ngunit paminsan-minsan ay tumatanggap na rin ng mga proyekto para sa mga pelikula at teatro. Ang kanyang pangarap na maging recording artist ay hindi na niya itinuloy, ngunit natagpuan niya ang kanyang katuparan sa paglikha ng musikang nagbibigay buhay sa ibang anyo ng sining. Mayroon na rin siyang matatag na karelasyon, si David, isang arkitekto na nakilala niya sa isang art exhibit. Ang De Silva Foundation at ang Community Arts Center ay patuloy na yumayabong. Naging modelo ito ng kung paano magagamit ang sining para sa pagbabago at pag-asa. Si Miguel at Clara, bagamat may edad na, ay nananatiling aktibo, nagsisilbing gabay at inspirasyon sa bagong henerasyon ng mga leader at artist ng foundation. Isang araw, may isang malaking anunsyo sa foundation, isang international art competition para sa mga kabataan na may temang ipag-asa sa gitna ng pagbabago. Ang mananalo ay magkakaroon ng pagkakataong mag-aral sa isang prestihiyosong art school sa Paris. Si MM ay labis na natuwa. Matagal na niyang pangarap na makapag-aral sa ibang bansa at mapalawak pa ang kanyang kaalaman sa animation. Ngunit kasabay ng kanyang tuwa ay ang kaba. Alam niyang malaki ang expectation sa kanya bilang anak ni Miguel de Silva. Dad, sa tingin mo po ba, kaya ko? Tanong ni MM kay Miguel isang gabi, habang tinitingnan nila ang mga lumang sketch ni Miguel noong nasa lansangan pa ito. Anak, ang tanong ay hindi kung kaya mo, kundi kung gaano mo kagusto, sagot ni Miguel. Ang talento, nandyan na. Ang sipag at determinasyon, nasa sayo yan. At huwag mong isipin ang pangalan ko. Gumawa ka ng sarili mong pangalan. Gamitin mo ang sining mo para ipahayag ang sarili mong boses. Ang mga salita ni Miguel ay nagbigay ng lakas ng loob kay MM. Nagpasa siya ng kanyang entry, isang maikling animated film tungkol sa isang batang lansangan na natagpuan ang pag-asa sa pamamagitan ng pagguhit sa mga pader ng syudad. Isang kwentong malapit sa puso ng kanilang pamilya. Samantala, si Espe naman ay may sariling pinagkakaabalahan. Palihim siyang nagsusulat ng isang nobela, isang fantasy adventure na may mga tauhang inspirasyon mula sa mga taong nakikilala niya sa foundation. Ang kanyang pangarap ay mailathala ito balang araw. Ngunit may isang lihim si Espe na hindi niya masabi sa kanyang mga magulang. Minsan, habang naghahalongkat siya ng mga lumang gamit sa bodega ng kanilang bahay, may natagpuan siyang isang lumang bowl. Sa loob nito ay mga sulat, mga litrato, at isang diary. Diary ni Katrina. Binasa ni Espe ang diary. Nalaman niya ang buong kwento ni Katrina, ang mga pangarap nito, ang mga pagkakamali, ang pagsisisi, at ang muling pagbangon sa tulong ni Clara. May kung anong awa at pag-unawa ang naramdaman ni Espe para kay Katrina, na ngayon ay isa ng matalik na kaibigan ng kanyang ina at ninang pa niya. Isang araw, habang nag-uusap sina Espe at Katrina sa garden ng foundation, naglakas loob si Espe. Ninang Trina, nabasa ko po yung diary ninyo. Natigilan si Katrina. Ang alin, Espe? Yung tungkol po sa nakaraan ninyo. Kay Ninong Ricardo. Napabuntong hininga si Katrina. Akala ko na itapon ko na yun. Umupo siya sa tabi ni Espe. Huwag mo sanang isipin na masama akong tao, Espe. Nagkamali lang ako noon. Sobrang desperada. Naiintindihan ko po, Ninang. At humahanga po ako sa inyo. Kasi nagbago po kayo. Ngumiti si Katrina. Salamat kay mommy mo. Siya ang nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Tumingin siya kay Espe. Alam mo, Espe, ang buhay ay parang nobela. May mga kabanatang masaya, may malungkot, may nakakakaba. Pero ang mahalaga, sa bawat kabanata, may natututunan tayo. At tayo ang may hawak ng panulat para sa mga susunod pang pahina. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Espe. Mas lalo siyang na-inspire na tapusin ang kanyang nobela. Dumating ang araw ng announcement ng mga nanalo sa art competition. Kinakabahan si MM. Ang buong pamilya de Silva,
kasama si Elia at David, at si Katrina, ay naroon para suportahan siya. Nang tawagin ang pangalan ni bilang grand prize winner, hindi niya napigilan ang mapaluha. Niyakap niya ang kanyang mga magulang. Sabi ko sa'yo, anak, kaya mo, masayang sabi ni Miguel. Congratulations, We're so proud of you, sabi ni Clara, ang puso'y puno ng saya. Ang pagkapanalo ni ay hindi lang tagumpay niya, kundi tagumpay ng buong pamilya, at ng foundation na humubog sa kanya. Ito ay patunay na ang mga binhi ng sining at pag-asa na itinanim ni Miguel at Clara ay namumunga na sa bagong henerasyon. Ang pag-alis ni patungong Paris ay nagdulot ng halo-halong emosyon sa pamilya. May lungkot sa paglisan, ngunit may saya at excitement para sa bagong yugto ng kanyang buhay. Si Miguel at Clara, bagamat nalulungkot, ay masaya para sa pangarap ng anak. Madalas silang mag-video call, kinakamusta ang pag-aaral nito at ang buhay sa ibang bansa. Isang araw, habang naglilinis ng bodega si Clara, muli niyang nakita ang bowl na pinagkunan ni ng diary ni Katrina. Sa ilalim ng mga lumang gamit, may natagpuan siyang isang pamilyar na bagay, isang maliit, kupas na sketch ng isang sampaguita. Ang unang regalong bigay sa kanya ni Miguel noong nasa lansangan pa ito. Napangiti si Clara. Ang simpleng sketch na iyon ang naging simula ng lahat. Sa Paris, si ay hindi lang nag-aaral. Nagkaroon din siya ng pagkakataong makilala ang iba't ibang artist mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isang araw, sa isang maliit na gallery sa Montmartre, may nakita siyang isang painting na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang portrait ng isang babaeng Pilipina, may mapungay na mga mata at isang ngiting tila may itinatagong lungkot. May kung anong pamilyar sa estilo ng pagkakapinta. Excuse me, tanong ni sa may-ari ng gallery. Sino po ang pintor nito? Ah, yan ba, sabi ng may-ari, isang matandang Pranses. Isang misteryosong pintor. Ilang ang pirma niya. Minsan lang siyang magpakita rito para mag-iwan ng kanyang mga obra. Pero napakagaling, hindi ba? Tinitigan ni ang pirma. Parang pirma ng kanyang ama. Ngunit impossible. Bakit magpipinta ang kanyang ama sa Paris nang hindi nila alam? Samantala, sa Pilipinas, si ay abala sa huling yugto ng kanyang nobela. Nagpapatulong siya kay Lia sa ilang bahagi na may kinalaman sa musika. Si Elia naman ay masayang-masaya dahil si David ay nag-propose na sa kanya. Malapit na ang kanilang kasal. Isang araw, habang nasa Community Art Center si may lumapit sa kanyang isang matandang lalaki. Payat ito, may balbas na puti at may dalang isang lumang sketchpad. Excuse me, Hija, sabi ng matanda. Ito ba ang De Silva Foundation? Opo. Ako po si Esperanza De Silva. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Umiti ang matanda. Ako si Mang Lando. Isa akong dating pintor. Narinig ko ang tungkol sa inyong foundation. Gusto ko sanang mag-donate ng aking mga lumang gamit sa pagpinta. Baka may makinabang pa. Nako, salamat po, sabi ni Halika po, ipakita ko sa inyo ang aming gallery. Habang naglilibot sila, napansin ni ang paraan ng pagtingin ni Mang Lando sa mga painting. May lungkot at pangulila sa kanyang mga mata. Nang makita niya ang isang portrait ni Clara na ipininta ni Miguel noong mga unang taon nila, natigilan si Mang Lando. Kilala ko ang babaeng yan, mahinang sabi ni Mang Lando. Talaga po? Siya po si Mommy Clara ko. Tumingin si Mang Lando kay ang mga mata ng lalaki. Mommy mo? Ibig sabihin anak ka ni Miguel de Silva? Opo. Napaupo si Mang Lando. Hindi maaari. Bakit po, Mang Lando? Kilala niyo po ba si Daddy? Huminga ng malalim si Mang Lando. Hija, ako si Ricardo. Don Ricardo. Natigilan si Si Don Ricardo. Ang taong sumubok na sirain ang kanyang pamilya. Ngunit ang Don Ricardo na nasa harap niya ngayon ay ibang-iba. Mukhang mahina, pagod at puno ng pagsisisi. Ikinuwento ni Don Ricardo ang nangyari sa kanya pagkatapos makulong. Nawala ang lahat sa kanya, ang yaman, ang mga kaibigan, ang respeto ng tao. Nang makalaya siya, namuhay siyang mag-isa, puno ng galit at panghihinayang. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang galit ay napalitan ng pagsisisi.
Sinubukan niyang bumalik sa pagpipinta, ang kanyang dating hilig bago siya nalulong sa kapangyarihan at pera. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na at ang kanyang mga mata ay lumalabo na. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa pamilya ninyo, lalo na sa mommy at daddy mo, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay basag. Pero wala akong lakas ng loob. Siguro ito na lang ang paraan ko para makabawi. Ang mga gamit na ito sana makatulong sa mga bata. Hindi alam ni Espe ang sasabihin. Ang taong kinamumuhian niya noon dahil sa mga kwento, ay nasa harap niya ngayon, humihingi ng tawad. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nang malaman ni na Miguel at Clara ang tungkol dito, nagulat sila. Pinuntahan nila si Don Ricardo sa maliit na apartment na tinitirhan nito. Sa kabila ng lahat ng nagawa nito, nakita nila ang isang taong nagbago at nagsisisi. Pinatawad nila ito. Ang muling pagkikita na iyon ay nagbigay ng closure sa isang masakit na kabanata ng kanilang buhay. At nagbigay din ito ng bagong inspirasyon kay Espe para sa kanyang nobela. Sa Paris, patuloy na iniimbestigahan ni MM ang misteryosong pintor na N. Sa tulong ng ilang kaibigan, natuntun niya ang isang maliit na studio na inuupahan nito. Isang araw, naglakas loob siyang katukin ito. Ang nagbukas ng pinto ay isang lalaking kamukhang-kamukha ni Miguel, ngunit mas matanda ng ilang taon at may bakas ng lungkot sa mga mata. "Sino ka?" tanong ng lalaki. "Ako po si Emilio de Silva V. Anak po ako ni Miguel de Silva." Natigilan ang lalaki. "Miguel, kapatid ko." Siya si Mateo de Silva, ang panganay na kapatid ni Miguel na matagal nang nawala. Umalis ito ng bansa bago pa man ang mga pangyayari kina Miguel at Clara. Dala ang sama ng loob sa kanilang ama dahil sa mga hindi pagkakaunawaan sa negosyo at sa personal na buhay. Sa Paris, sinubukan niyang itaguyod ang sarili sa pamamagitan ng pagpipinta, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Hindi niya alam ang mga nangyari sa Pilipinas. Ang pagkikita ng magtiyuhin ay emosyonal. Ikinuwento ni MM ang lahat. At si Mateo, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay nakaramdam ng pag-asang makipag-ayos sa kanyang pamilya. Ang pagbabalik ni Mateo sa Pilipinas, kasama si MM, ay isang malaking sorpresa at kasiyahan para kay Don Emilio at sa buong pamilya. Ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unting naghilom. Ang kasal ni Leah at David ay naging isang masayang selebrasyon ng pag-ibig at pamilya. Naroon ang lahat, kabilang si Mateo at si Don Ricardo, na inimbita mismo ni Clara. Sa pagtatapos ng gabi, habang nakatingin sina Miguel at Clara sa maningning na mga bituin, napangiti sila. Ang kanilang buhay ay isang obra maestra na puno ng iba't ibang kulay, may masasaya, may malulungkot, may mapusyaw, may matingkad. Ngunit sa bawat stroke ng pinsel ng tadhana, nananatili ang isang bagay, ang pag-ibig na nagbigay buhay sa lahat. Ang pag-ibig ng pintor sa kanto at ng dalagang may gintong puso, na ngayon ay patuloy na namumunga sa mga bagong henerasyon, dala ang mga binhi ng pag-asa at walang hanggang pagmamahal.